Magandang umaga po. Opo, naririnig niyo po ba ako? Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo nga po ay pinagpala muli ng ating Panginoon na makapag-aral nga po ng Kanyang salita. Ngayong umaga nga po ay patuloy po tayo sa ating pag-aaral sa Ebanghelyo po, pa rin Juan. Nasa chapter 1 pa rin po tayo. So, kung maalala niyo yung mga nakaraang pinag-aralan natin, ay napag-aralan nga natin si John the Baptist o si Juan Bautista na siya nga po ay isinugo ng Diyos bilang saksi na nagtuturo kay Kristo na si Kristo ang siyang tanging daan patungo sa kaharian ng Diyos at kinikilala niya ang kanyang pagka-Diyos. Ngayong umaga naman po, tayo ay dadako naman po sa verse 9 to 11 ng chapter 1 nga po ng aklat ni John. At ipagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral. Ngunit bago po tayo magsimula, mga kapatid, tayo po muna ay lumapit at magpakumbaba sa ating Panginoon, hingi ng kanyang tulong sa pamamagitan ng banal ng Espiritu na paunawaan nga po natin ang kanyang mensahe na ibibigay sa ating ngayong umaga. So, samahan niyo po ako manalangin na mga kapatid. O aming amang banal at dakilang Diyos, kami nga po muli ay nagalak at lubos na nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, na kami nga ay patuloy na pong pinagpapala na makapakinig sa pag-aral po ng inyong salita. Salamat po sa pamamaraan ng teknolohiya na inyong pong binigay sa amin. Ang aming dalangin, Panginoon, ang tulungan kami ng alay ang aming mga sarili sa inyo. Ang aming mga puso't isipan ay sa inyo lamang upang maliwanagan nga po ang aming puso at maunawaan namin ang inyong mensaheng dalangin namin ng inyong Espiritu ang siyang magabay nga po sa amin ngayong umaga. Lord, ipinagkakatiwala mo lang po namin sa inyo ang bawat isa. Ito po ang aming samot dalangin na napapuri at pasasalamat sa inyo. Sa pangalan ng Diyos. Amen. So, magandang umaga po muli, mga kapatid. So, hayaan niyo pong simulan ko ang mensahe pong ito sa isang simpleng kwento. So, pakinggan po natin. May isang mayamang tao na nagtayo ng isang napakalaking bahay. Siya mismo ang gumuhit ng plano. Siya mismo ang pumili ng bawat materyales na gagamitin. Ang mga bato, ang mga kahoy, ang mga bintana, pati ang mga pintuan. Siya mismo ang nagbayad ng lahat ng gastos mula sa kanyang sariling bulsa. At nang matapos ang bahay, ito ay napakaganda. Ito ay kumpleto sa lahat ng kailangan. May mga silid-tulugan, may kusina, may magandang hardin, may lahat ng bagay na kailangan ng isang pamilya para mabuhay ng komportable. So, pagkatapos, pinaupahan niya ang bahay na ito sa ibang mga tao. Hindi siya humingi ng mataas na upa. Sa katunayan, binigyan pa niya sila ng lahat ng kanilang pangangailangan. Pagkain, tubig, init at proteksyon. At ang tanging hiling niya ay kilalanin siya bilang may-ari at magpasalamat sa kanyang kabutihan. So, lumipas ang maraming panahon, isang araw, nagpa siyang may-ari na bisitahin ng kanyang sariling bahay. Nais niyang makita ang kalagayan ng mga nakatira doon. Nais niyang makipag-usap sa kanila ng personal. Kaya siya ay naglakbay. Dumating siya sa pintuan ng kanyang sariling bahay at pumatok siya. Ngunit nang buksan ng mga nakatira ang pinto at nang makita siya, ano ang kanilang sinabi? Ang sabi nila, hindi ka namin kilala. Hindi ka namin tatanggapin dito. Umalis ka. At mariin nilang isinara ang pinto
sa kanyang mukha. Mga kapatid, hindi ba ito'y nakakagalit? Hindi ba ito'y nakakalungkot? Dahil bilang may-ari ng bahay, siya yung may-ari ng bahay, siya nagtayo nito, siya nagbayad ng lahat. Ang mismong hangin na hinihinga ng mga nakatira ay galing sa kanya. Ngunit itinaboy siya ng mga taong pinatira niya ng libre. Hindi lang yun, itinuring pa siyang estranghero sa kanyang sariling tahanan. So po, ang kwentong ito mga kapatid ay hindi lamang isang gawa-gawang kwento na aking inimbento para sa ating sermon ngayong umaga. Ito po ang totoong nangyari sa Panginoong Jesucristo. Ito po yung malungkot na katotohanan na nais ipakita sa atin ng banal na kasulatan na ating nga pong babasahin ngayon. So, mga kapatid, pakibuksan niyo po ang inyong mga Biblia at atin pong basahin ang aklat ni Juan sa chapter 1 po, chapter 1, verse 9 to 11. So, pakihintayin niyo na lang po ang inyong mga screen at samahan niyo po akong basahin ang salita ng Panginoon. Siya ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa bawat dumarating sa sanlibutan. Siya noon ay nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Gayunman hindi siya nakilala ng sanlibutan. Siya ay naparito sa kanyang sariling tahanan at siya hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Iparinig ng Diyos pagbabasa ng kanyang salita. So mga kapatid, pansinin po ninyo, 3 talata lang po ito. 3 simpleng pangungusap. Ngunit sa loob ng mga talatang ito, mga kapatid, makikita po natin isa sa pinaka mabigat na trahedya na nangyari sa buong kasaysayan ng isang katauhan. So makikita rin natin ang pinakadakilang biyaya na maaaring matanggap ng isang tao. At dito makikita din po natin yung kadiliman ng puso ng tao at ang liwanag ng pag-ibig ng Diyos na hindi sumusuko, hindi nagmamaliw. So ngayong araw, nais ko pong tignan natin ang 3 unang pangunahing bahagi nga po ng teksto pong ito. Una, titignan natin kung sino ba ang dumating o ang pagkakakilanlan ng Panginoong Jesucristo bilang siya ang tunay na ilaw. So ang pangalawa ay titignan po natin kung ano nangyari. Yun nga pong malungkot na trahedya ng pagtanggi ng mundo at ng kanyang sariling bayan. Yung pangatlo, titignan natin kung ano po ba ang kahulugan nito sa ating mga buhay ngayon. Ano po ba ang practical na application nito sa bawat isa sa atin? Maging ikaw ay mananampalataya na o ikaw ay nag-aalinlangan pa. So, dito nga po ay simulan natin sa unang talata. Basahin po natin muli ang verse 9. Siya ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa bawat dumarating sa sanlibutan. So pansinin po ninyo mga kapatid yung salitang tunay dahil ito po ay napakahalaga. At sa wikang Griego nga po, ang salitang ginamit dito ay alektinon na ang ibig sabihin po ay totoo. Hindi po hindi wad, totoo o ang original na pinagmumulan. So original source in English po. At bakit kailangang idiiniwan ang salitang tunay? Bakit hindi na lang niya simple na gamitin na yung siya ang ilaw? Ang sagot ay simple po mga kapatid dahil maraming buwan na ilaw sa mundo. Yun nga po isipin niyo mga kapatid, ang mundo natin ngayon
Napakadami po nag-aangkin na sila ang may liwanag. May mga relihiyon na nagsasabing, "Sundin mo ang aming mga aral at makikita mo ang katotohanan." May mga pilosopiya din na nagsasabing, "Gamitin mo ang isip mo at matutuklasan mo ang daan." May mga tao din na nagsasabing, "Ako ang iyong gabay, ako ang iyong sagot." Ngunit ang lahat ng ito, mga kapatid, ay mga huwad na ilaw. Sila ay parang mga ilaw, na ginawa ng tao. Kagaya ng flashlight na 'di baterya po. Sa simula 'di ba, ito ay maliwanag at nakakasilaw dahil bago pa yung battery. Pero habang nagtatagal po, yung baterya niya ay nauubos. So, ang ilaw po meaning humihina at sa huli, ano pong mangyayari, yung ilaw na yun mamamatay at ikaw ay naiiwan at ang gumagamit nun, mas naiiwan siya sa mas madilim na kadiliman. So, pakinggan niyo po ito mga kapatid. Si Jesus, si Jesus lamang ang tunay na ilaw. Bakit po? Sapagkat siya ay Diyos, siya ay galing sa Ama, siya ay ang salita na nasa Diyos. At ang Diyos ay ang salita ayon nga po sa John 1 verse 1 at ang kanyang liwanag ay hindi po hiram. Pakinggan po yun Ang liwanag na nagmumula kay Jesus ay hindi po hiram. Sapagkat at ang kanyang liwanag din po ay hindi rin pansamantala. Ang kanyang liwanag ay nagmumula sa sarili niyang pagka-Diyos. So meaning siya po yung source of light. Siya hindi nanghihiram po ng ilaw sapagkat hindi po siya yung nilikha na ilaw kagaya nga po ng battery na yan o kung ano man yan, solar na umaasa sa panibagong source. So siya ang ilaw na lumikha, siya ang pinagmumulan po ng lahat ng katotohanan, lahat ng karunungan at lahat ng kabutihan. At kung wala siya, kung wala ang Panginoong Hesus, ang lahat ng bagay ay nasa kadiliman. So, isipin po ninyo ang araw sa kalangitan. Ang araw po 'di ba, hindi siya nangangailangan ng ibang pinagmumulan ng liwanag. Hindi ito sinisindihan ng sino man. Ito mismo ang pinagmumulan po ng liwanag para po sa ating buong solar system. So, ang lahat ng ibang ilaw sa mundo, yung mga bombilya na yan, mga kandila, mga apoy, ay kumukuha lamang po ng kanilang liwanag mula sa ibang pinagmumulan. Ngunit ang araw po ay kusang nagliliwanag. Gayon din po si Jesus, mga kapatid. Hindi niya kailangan ng sino man upang magliwanag. Dahil siya po mismo ang liwanag ng sanlibutan. At ito nga po ang kanyang sinabi. Para niyo pong buksan sa John 8 verse 12 ang inyong mga Bible. Or basahin niyo na lang po sa screen, mga kapatid. Pakisundan niyo po ako. John 8 verse 12. Ito po ang salita ng Panginoon. Muling nagsalita sa kanila si Jesus. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Kaya't ang unang tanong para sa atin ngayon ay ito, kanino po ba tayo nagtitiwala? Sa tunay na ilaw o sa mga huwad na ilaw ng mundo? Maraming tao nagtitiwala sa kanilang kayamanan dahil iniisip nila na ang pera ang magbibigay sa kanila ng katiwasayan. Ngunit ang pera ay hindi makakapagligtas ng kanilang kaluluwa. Maraming tao ang nagtitiwala sa kanilang karunungan. Di po ba? Iniisip nila na ang edukasyon ang sagot sa lahat ng problema. Ngunit ang karunungan ng tao ay may hangganan.
So, maraming tao ang nagtitiwala sa kanilang mabubuting gawa, iniisip nila na sapat na yon, na sapat ang kanilang kabutihan upang tanggapin sila ng Diyos. Ngunit ayon nga po sa salita ng Diyos, ang ating pinakamabuting gawa ay maruming basahan lamang sa harap ng banal na Diyos. Ayon nga po sa Isaiah 64 verse 6, si Jesus lamang ang tunay na ilaw. Siya lamang ang sapat. Siya lamang ang makapagliligtas sa iyo. Ngayon, pansinin niyo ang sinasabi ng talata, mga kapatid. Siya ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa bawat dumarating sa sanlibutan. So, ano po ba ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin po nito na ang bawat tao, sorry po, nangangahulugan ba ito na ang bawat tao ay automatic na may liwanag na kay Kristo sa kanyang puso? Hindi po. Ang sabi ng talata ay ang liwanag ay tumatanglaw. Meaning to say, ito po ay sumisikat. Ito ay nag-aalok po ng sarili. Ito po ay nagpapakita. Ngunit hindi ibig sabihin na lahat ay tumanggap o ang lahat ay tumatanggap nito. Ang araw ay sumisikat araw-araw, hindi po ba? Ito ay nagbibigay ng liwanag sa lahat ng tao, maging sa mabuti man at sa masama, sa mayaman at sa mahirap, maging sa banal at sa makasalanan. Ngunit may mga tao na pinipiling manatili sa madilim na silid. Isinasara nila ang kanilang mga bintana. Hinihila nila ang kanilang mga kortina. Hindi nila gusto makita ang liwanag. Ang problema ay wala sa araw. Ang araw po ay patuloy na sumisikat, tapat at maliwanag. Ang problema po ay nasa tao na ayaw tumanggap ng liwanag. At ganito din po ang sabi ng dakilang mangangaral na si Charles Spurgeon. Ang araw ay hindi nagkukulang sa liwanag, ngunit ang bulag ay hindi makakakita nito. Ang kasalanan ay hindi dahil ang araw ay madilim. Ang kasalanan ay dahil ang mata ng tao ay bulag. So, ang liwanag ni Jesus ay tunay na sumisikat kaya po sa lahat ng uri ng tao. Hindi lang po ito limitado sa isang bansa. Hindi rin po limitado sa isang lahi lang. Hindi rin po ito limitado sa kung antas ng ating pamumuhay. Dahil ang liwanag ni Jesus, ito po ay para sa Hudyo at para sa Until. Ito po ay para sa lalaki at para sa babae. Ito po ay para sa bata at para sa matanda. Ito ay para sa may pinag-aralan at para sa walang pinag-aralan. Ang ebanghelyo ay para sa lahat. Ito ang dahilan kung bakit ipinapangaral natin ang salita ng Diyos sa lahat ng dako. Sapagkat ang liwanag ni Kristo ay sapat po para sa bawat tao. Pero mga kapatid, kailangan din po natin maunawaan. Ang liwanag po ay nag-aalok ng kanyang sarili. Ngunit hindi po pinipilit ng liwanag ang tao na tanggapin siya o tanggapin ito. Ang Diyos ay nag-aalok po ng kaligtasan. Ngunit ang tao ay may pananagutan po na tumugon. Ito po yung misteryo ng biyaya at pananagutan na magkasamang gumagana ayon nga po sa plano ng Diyos. Ngayon, pumunta po tayo sa pinakamahalagang bahagi nga po ng talatang ito. So, ang ilaw po ay dumating. Ito po yung puso ng Ebanghelyo. Kasi Kristo ay dumating. Pakinggan po ninyo. Hindi tayo ang umakyat sa langit upang hanapin ang Diyos. Kundi ang Diyos po ang bumaba sa lupa upang hanapin po tayo.
Hindi tayo ang nagbukas ng pinto ng langit mula sa ibaba. Ang Diyos po ang nagbukas ng pinto mula sa itaas at pumasok po sa ating mundo. So mga kapatid, ito po yung pagkakaiba ng ating ng pagiging ng pagkakaiba ng Kristyanismo sa iba pong mga relihiyon. Dahil sa ibang relihiyon, ang tao po ang naghahanap ng Diyos. Ang tao ang umaakyat sa bundok. Ang tao ang gumagawa ng mga ritualis. Ang tao ang nag-aalay ng mga sakripisyo. Ang tao nagsisikap na marating ang Diyos. Ngunit sa Kristyanismo, mga kapatid, ang Diyos ang naghanap sa tao. Ang Diyos ang bumaba mula sa langit. Ang Diyos ang gumawa ng paraan. Ang Diyos ang nag-alay ng kanyang sariling anak. Ito ay napakadakilang biyaya. Ito po ay pag-ibig na hindi natin karapat-dapat. Pag-ibig na hindi natin kayang kitain. Pag-ibig na kusang ibinigay po sa atin ng ating Panginoon. Isipin po ninyo mga kapatid kung gaano kalalim ang pag-ibig na ito. Ang Diyos na lumikha ng mga bituin, ang Diyos na ang trono ay ang kalangitan, at ang tungtungan ng kanyang mga paa ay ang lupa. Mga kapatid, ang Diyos na ito ay naging isang maliit na sanggol. Ipinanganak siya hindi sa isang palasyo, kundi sa isang sabsaban. Binalot siya hindi ng marangal na damit, kundi ng mga lampin. Ang kanyang unang mga bisita ay hindi mga hari, kundi mga hamak na pastol. Ito ang pagpapakumbaba ng Diyos, mga kapatid. Ang lumikha ay bumaba sa antas ng kanyang nilikha. Bakit po? Bakit niya ginawa ito? Bakit niya pinili ang ganitong kaparaan? Sapagkat tayo, mga kapatid, ay hindi makakaakyat sa Kanya. Dahil ang ating mga kasalanan ay naghihiwalay sa atin mula sa Diyos. Ang ating mga pagsisikap kailanman ay hindi sapat. Ang ating mga mabubuting gawa ay hindi sasapat. Ang ating relihiyon ay hindi sapat. Kailangan natin ng tagapagligtas na bababa para sa atin. Nagagawa ng paraan para sa atin na mag-aalis ng hadlang ng kasalanan sa pagitan natin at ng Diyos. At ito mismo ang ginawa ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid. Siya ay dumating, siya ay pumarito sa mundo, at ito ang mabuting balita ng Ebanghelyo. Ngayon, tayo nga po ay dumako naman sa ikalawa at sa ikatlong talata. Dito makikita natin ang malungkot na response, na malungkot na tugon ng mundo sa pagdating ng ilaw. So, samahan niyo po ako muli, basahin natin ang salita ng Panginoon, mga kapatid, sa John 1 verse 10 to 11. Makikita niyo po sa inyong screen. Siya noon ay nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Gayunmay, hindi siya nakilala ng sanlibutan. Siya ay naparito sa kanyang sariling tahanan at siya hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. So mga kapatid, pag-isipan natin mabuti yung bigat ng talata nga po ng verse 10. Sinasabi dito na si Jesus ay nasa sanlibutan. Siya ay narito po physical.
naglalakad sa ating mga lansangan, humihinga ng ating hangin, nakikipag-usap sa ating mga tao, at kasabay nito, ang sanlibutan ito ay ginawa sa pamamagitan niya. Si Jesus ay hindi lamang po isang dakilang guro, mga kapatid. Si Jesus ay hindi lamang po isang mahusay na propeta. Dahil si Jesus ay ang mismong lumikha ng lahat ng bagay. Bumalik po tayo sa John. Napag-aralan nga po natin ang una. Sa John chapter 1, verse 1 to 3. Babasahin ko na lang po at ako'y pakisundan ninyo. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at kung wala siya, ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Mga kapatid, ang mga kamay na humugong sa mga bundok ay ang parehong mga kamay na itinako sa krus. Ang tinig na nag-utos sa mga bituin na umiral ay ang parehong tinig na nagsabi, "Ako ay nauuhaw." Ang mga paa na lumakad sa makalangit na mga korte ay ang parehong mga paa na lumakad sa maalikabok na daan patungong Kalbaryo. At ngayon, mga kapatid, ang lumikha na ito ay nakatayo sa harap ng kanyang mga nilalang. Ang may-ari ng sansinukob ay bumisita sa kanyang sariling mundo. Ang nagbigay sa kanila ng buhay at hininga ay nakikipag-usap sa kanila ng harapan. Ngunit ano ang kanilang tugon? Hindi ka namin kilala. Di ba ito yung pinakamalaki at pinakamasalimuot na pangyayari sa buong kasaysayan? Ang mundo, hindi niya kinilala yung gumawa sa kanya. Ang tao na nilikha ay hindi kumilala sa naglikha sa kanya. Ang mga mata na binigyan niya ng paningin ay hindi siya makita. Ang mga tainga na binigyan niya ng pandinig ay hindi siya marinig. Ang mga isipan na binigyan niya ng kakayahang mag-isip ay hindi siya maunawaan. Bakit nangyari po ito? Ano ang dahilan ng pagkabulag na ito? Ang sagot, mga kapatid, ay matatagpuan po sa kalagayan ng puso ng tao. Pagkatapos ng pagkahulog sa kasalanan, nang magkasala nga po si Adan sa halamanan ng Eden, sila ni Eva. Ang buong sangkatauhan ay nahulog na po kasama niya. Ang kasalanan ay pumasok sa mundo. At sa pamamagitan nga po ng kasalanan ay ang kamatayan. Ngunit hindi lamang po pisikal na kamatayan ang bunga ng kasalanan ito. Mayroon din pong spiritual na kamatayan. Spiritual na kamatayan. Ang pagkabulag ng puso at isipan ng mga tao sa bagay ng Diyos. Ganito po ang paliwanag ni Apostol Pablo mula sa unang Korinto, chapter 2, verse 14. So atin pong basahin ang unang Korinto, chapter 2, verse 14. Ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya iyon nauunawaan, sapagkat ang mga iyon ay nauunawaan sa pamamagitan ng Espiritu.
At gayon din sinabi sa ikadalawang Korinto, chapter 4, verse 4, sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang wag nilang makita ang liwanag ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Mga kapatid, ang tao, ayon sa kanyang likas na kalagayan, ay bulag sa kagandahan ni Kristo. Hindi niya nakikita ang kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Kristo. Ang kanyang mga mata ay gumagana ng maayos para sa mga pisikal na bagay. Pisikal na bagay. Nakikita niya ang pera. Nakikita niya ang pagkain. Nakikita niya ang magagandang damit at magagarang bahay. Ngunit pagdating sa mga espiritual na katotohanan, ang kanyang mga mata ay sarado. Ang liwanag ay nagniningning, ngunit ang bulag ay hindi makakita. So ito nga po yung tinatawag nating total depravity o yung lubusang kasamaan ng tao. Hindi po ito nangangahulugan na ang tao ay kasing sama ng kanyang makakaya. Hindi lahat ng tao ay mamamatay tao o magnanakaw po. Pakinggan nyo, ang ibig sabihin po nito, dahil ang kasalanan ay nakaapekto po sa bawat bahagi ng pagkatao ng tao. Ang kanyang isip, ang kanyang kalooban, ang kanyang damdamin, ang kanyang puso. Ibig sabihin, walang bahagi ng tao ang hindi naapektuhan ng kasalanan. At dahil dito, ang tao ay walang likas na kakayanan na kilalanin si Kristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Kailangan niya ng isang himala. Kailangan niyang ipanganak na muli mula sa itaas. Ngayon mga kapatid, kung ang verse 10 or ang talata 10 ay masakit bubasahin, ang verse 11 ay mas masakit pa po. Pakinggan niyo pong muli. Sa verse 11, siya'y naparito sa kanyang sariling tahanan at siya'y hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Si Jesus, mga kapatid, ay hindi pumunta sa isang lugar na hindi siya dapat asahan. Hindi po siya nagpakita ng biglaan sa isang bayan na walang kaalaman tungkol sa kanya. Siya ay pumunta sa Israel. Ang Israel na siyang bayang pinili ng Diyos. Ang bayang tinipon mula kay Abraham. Ang bayang binigyan ng kautusan sa bundok Sinai. Ang bayang inakay ng mga propeta. Ang bayang nakatanggap ng mga pangako tungkol sa darating na Mesiyas. Isipin niyo ang lahat ng paghahandang ginawa ng Diyos, mga kapatid. Isipin ninyo ang lahat ng paghahandang ginawa ng Diyos para sa pagdating na ito. Libu-libong taon ng kasaysayan, daan-daang mga propesiya, ang buong sistema ng paghahandog sa templo, sa kanyang pagdating na sakripisyo, ang mga salmo ni David na umaawit patungkol sa kanya, ang mga propesiya ni Isaias na naglalarawan ng kanyang pagdurusa. Mga kapatid, ang lahat ng ito ay ginawa ng Diyos upang ihanda ang kanyang bayan para sa pagdating ng Mesiyas. Naunawaan niyo po. Ngunit nang dumating ang katuparan ng lahat ng mga pangakong ito, na ang Mesiyas mismo ay nakatayo na sa kanilang harapan, ano po ang ginawa nila? Hindi nila siya tinanggap. Ang mismong mga taong dapat ay unang yumakap sa kanya,
ay siya ring unang tumaboy sa kanya. Ang mga pinuno ng reliyon, mga Pariseo, Saduceo, sila ang nanguna sa pagtanggi. Sila pa, papakinggan ito, sila ang nagplano ng kanyang kamatayan. Sila ang nagplano ng kanyang kamatayan. Sila ang sumigaw. Ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. Bakit nila ito ginawa, mga kapatid? May tatlong dahilan po na nais ko pong ibahagi sa inyo. Una, hindi po siya yung inaasahan nila. Ang Israel ay naghihintay po ng isang Mesiyas na magpapalaya sa kanila mula sa pamamahala ng Roma. Sila po ay naghihintay ng isang haring mandirigma, isang pinunong politikal, isang tao na magtatatag ng makalupang kaharian ng Israel at magbabalik din ng dating kaluwalhatian ng bayan. Ngunit si Jesus ay dumating na ulitin ko po, sorry. Ngunit si Jesus ay dumating na mapagpakumbaba. Siya ay pinanganak sa isang sabsaban. Siya ay lumaki sa Nazaret, isang hamak na bayan na hindi man lang nabanggit sa lumang tipan. Siya ay nakikisalo sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan. Siya ay nangaral ng hindi paghihimagsik laban sa Roma, kundi siya ay nangaral ng pagsisisi at pananampalataya. Hindi po ito ang gusto nilang Mesiyas. Hindi po ito yung hinihintay na Mesiyas ng Israel. Ang gusto po nilang Mesiyas, yung susunod po sa kanilang plano. Ngunit si Jesus, nating Panginoon, na hindi sumusunod sa plano ng tao. Siya ay sumusunod po sa plano ng Diyos Ama. Pangalawa, ang kanilang reliyon ay panlabas lamang po. Ang mga Pariseo ay kilala naman po natin sa kanilang pagiging reliyoso, kanilang pag-aayuno. Hindi lamang nga po isang beses sa isang taon, kundi 2 beses sa isang linggo. Sila ay nagbibigay ng ikapo mula sa lahat ng kanilang kinikita hanggang sa pinakamaliit. Sila ay nagdarasal ng mahaba at malakas sa mga pampublikong lugar. Sila ay sumusunod sa mga alituntunin ng kautisan na napakahigpit po sa detalye. Sa panlabas, sila ay mga banal na tao. Ngunit anong sabi ni Jesus tungkol po sa kanila? Basahin po natin sa Mateo chapter 23, verse 27. Mateo 23:27, pakisundan niyo na lamang po ako. Kahabag-habag kayo, mga iskriba at mga Pariseo, mga mapagkunwari, sapagkat tulad kayo sa mga pinaputing libingan na magandang tignan sa labas, ngunit sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay at ng lahat ng uri ng karumihan. Ang kanilang puso ay malayo sa Diyos. Ginamit nila ang reliyon bilang maskara upang itago ang kanilang kasalanan. Hindi bilang isang paraan para linisin ito. Kaya nga po nung dumating ang banal na Diyos na nagkatawang tao, si Jesucristo, hindi nila siya nakilala o kinilala. Dahil hindi nila kilala ang tunay na kabanalan. Ang pangatlo, ayaw nilang bitawan ang kanilang mga kasalanan. Ito po yung pinakamalalim na dahilan ng dahil. Ang liwanag ni Jesus, ito po ba ay naglalantad ng kasalanan? Ang kanyang kabanalan ay nagpapakita ng kanilang karumihan, ng ating karumihan. Ang kanyang katotohanan ay umahatol sa kanilang pagkukunwari. At dahil dito, mas pinili nilang patayin ng ilaw kaysa harapin ang katotohanan tungkol sa kanilang sarili.
Gaya ng sabi po mismo ng Panginoong Hesus sa John chapter 3, verse 19 to 20. At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat ang kanilang mga gawa ay masasama. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang ang kanyang mga gawa ay huwag malantad. Mga kapatid, ang nangyari sa Israel ay hindi lamang po isang makasaysayang pangyayari na binabasa natin. Nababasa natin at pagkatapos ay kinakalimutan lang. Ito po ay isang seryosong babala para po sa bawat isa sa atin na naririto at nakikinig ngayon. Huwag nating isipin na dahil tayo ay nasa iglesia, ay otomatiko na tayo ligtas na. Huwag po nating isipin na dahil tayo ay dumadalo ng pagsamba linggo-linggo, ay sapat na iyon. Huwag nating isipin na dahil tayo ay naglilingkod, nagbibigay ng ikapu at aktibo sa mga gawain ng iglesia, ay garantisado na po ang ating kaligtasan. Ang mga Pariseo ay ginawa rin po ang lahat ng yun. Sila ay nasa templo tuwing Sabat. Sila ay nagbibigay ng kanilang mga handog. Sila ay nag-aaral ng kasulatan. Sa katunayan, sila ang mga eksperto sa kautusan. Di po ba? Ngunit nang dumating ang Diyos na nagkatawang tao, hindi nila siya tinanggap. Ang kanilang reliyon ay walang laman. Ang kanilang pagsamba ay walang puso. Ang kanilang mga panalangin ay walang pananampalataya. Gaya nga po ng sinabi ng dakilang Reformed theologian. Kilala po natin ito, si Dr. R.C. Sproul. Ang pinakamalaking trahedya ay hindi ang pagtanggi ng mundo kay Kristo. Ang pinakamalaking trahedya ay kapag ang isang tao ay nasa iglesia linggo-linggo, naririnig ang ebanghelyo, umaawit ng mga himno, nakikibahagi sa mga sakramento, ngunit hindi kailanman tunay na tinanggap si Kristo sa kanyang puso. Siya ay nasa sariling tahanan ng Diyos. Ngunit si Kristo ay hindi tinatanggap sa tahanan ng kanyang puso. Ang tanong ngayon ay hindi kung ikaw ba ay relihiyoso. Ang tanong ay hindi rin kung ikaw ba ay miyembro ng iglesia. Ang tanong ay hindi rin kung ikaw ba ay binautismuhan na. Ang pinakamahalagang tanong, mga kapatid, ay ito. Tinanggap mo ba si Jesus sa iyong puso? Tunay bang nananampalataya ka sa Kanya? Siya ba ang iyong Panginoon na tagapagligtas? O siya ba ay isang estranghero lang sa iyong sariling buhay? Ngayon, dumako nga po tayo sa practical na bahagi nga po ng ating sermon. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay hindi ibinigay sa atin para lamang magkaroon tayo ng kaalaman sa ating isipan. Ito po ay ibinigay upang baguhin ang ating puso at ang ating pamumuhay. Sinasabi nga po ni Pablo sa ika-2 Korinto, chapter 13, verse 5, kaya sa atin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Kaya hayaan yung tanongin ko kayo nang may pagmamahal at pag-aalala.
para sa inyong mga kaluluwa. Tinanggap mo na ba talaga si Jesus? Hindi ko po tinatanong kung alam mo ba ang tungkol kay Jesus. Dahil maraming tao ang may alam tungkol kay Jesus. Alam nila na siya ipinanganak sa Bethlehem. Alam nila na siya ay itinako sa krus. Alam nila na siya ay muling nabuhay sa ikatlong araw. Ngunit ang kaalaman tungkol kay Jesus ay hindi katulad ng pagtanggap kay Jesus. Marahil ay mas marami pa siyang alam. Sorry po. Hindi ko rin tinatanong kung ikaw ba ay emosyonal na naaantig tungkol kay Jesus. Mga kapatid, maraming tao ang lumuluha kapag naririnig nila ang kwento ng krus. Maraming tao ang nakakaramdam ng lungkot o awa para kay Jesus. Ngunit ang emosyon ay hindi po pananampalataya. Ang emosyon po ay dumarating at ito po ay nawawala. Mga kapatid, ang tunay na pananampalataya ay isang patuloy po na pagtitiwala kay Kristo. Hindi lamang po ito pansamantalang damdamin. Ang tanong ko po ay ito, ipinagkatiwala mo na ba ang iyong buhay sa Kristo? Inilagay mo na ba ang iyong buong tiwala sa kanyang ginawa sa krus para sa iyong kaligtasan? Handa ka bang talikuran ang iyong mga kasalanan at sumunod sa kanya bilang iyong Panginoon? Mga kapatid, ang tanong ko sa inyo, sa ating lahat, kung ikaw ay mamamatay ngayong gabi o mamaya at ikaw ay haharap sa Diyos at tatanungin ka niya ang isang simpleng tanong, bakit kita dapat papasukin sa aking langit? Ano po ang isasagot mo? Sasabihin mo ba, Panginoon, ako po ay nagsikap na maging mabuting tao. Hindi po ako pumatay ng sinuman. Hindi din po ako nagnakaw. Panginoon, nagbibigay po ako sa mahihirap. Nagsisimba po ako linggo-linggo. Hindi nga po ako nagmimintis. Mga kapatid, kung ito ang iyong isasagot, ang iyong kaligtasan ay nasa iyong sariling gawa. At iyan po ay isang pakadelikadong palalagay. Sapagkat ang Biblia ay malinaw pong sinasabi. Ayon nga po sa Efeso, chapter 2, verse 8 to 9, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Ang tanging tamang sagot sa tanong ng Diyos, mga kapatid, ay ito. Panginoon, wala po akong sariling katuwiran na may aalay sa inyo. Lahat ng aking mga gawa ay marumi sa inyong paningin. Ngunit si Jesucristo po ay namatay para sa aking mga kasalanan. Siya po ang aking katuwiran. Siya po ang aking tanging pag-asa. Dahil po sa Kanya at sa Kanya lamang, ako ay nagtitiwalang papapasukin niyo. Mga kapatid, kung hindi mo pa ito kayang sabihin ng taos-puso, ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon ang panahon pinalulugdan ng Diyos. Huwag mong ipagpaliban, kapatid.
Huwag mong balewalain. Di mo alam kung may bukas ka pa. Ang ikalawang aplikasyon naman po, ito po ay para sa mga tunay na tumanggap na kay Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Kung kayo po ay kung kayo po ay kabilang sa mga ito, kung naririnig mo po ito, nais ko pong huminto ka sandali at magpasalamat sa Diyos. Bakit? Dahil ang iyong pananampalataya ay hindi mo sariling gawa. Ito ay regalo ng Diyos. Ito ay isang himala ng kanyang biyaya. Alalahanin mo kung sino ka noon. Ikaw ay dating bulag. Ikaw ay dating nasa kadiliman. Ikaw ay dating hindi kumikilala kay Jesus. Ikaw ay dating kabilang sa mga taong hindi siya kinikilala at hindi siya tinanggap. Ngunit ang Diyos sa kanyang dakilang awa at pag-ibig ay binuksan ang iyong mga mata. Binigyan ka niya ng bagong puso. Binigyan ka niya ng pananampalataya upang sumampalataya kay Jesus Cristo. Mga kapatid, ito ay hindi dahil sa ikaw ay mas matalino kaysa sa ibang tao. Hindi rin ito dahil sa mas mabuting tao ka kaysa sa iyong kapwa. Hindi ito dahil ikaw may likas na hindi rin ito dahil ikaw ay may likas na kakayahang maniwala samantalang ang iba ay wala. Mga kapatid, ito ay dakilang biyaya lamang. Regalo, walang bayad, di karapat-dapat, kusang ibinigay ng Diyos. Atin nga pong basahin ang unang Korinto, yung sabi nga po ni Apostol Pablo sa unang Korinto, chapter 1, verse 26 to 29. Chapter 1, verse 26-29, ang unang Korinto, ito pong salita ng Panginoon. Sapagkat tignan niyo ang inyong pagkatawag, mga kapatid. Kakaunti sa inyo ang matatalino ayon sa pamantayan ng tao. Hindi marami ang makapangyarihan. Hindi marami ang isinilang na marangal. Kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kahangalan sa sanlibutan upang kanyang hiyain matatalino. Pinili ng Diyos ang mga bagay na may hina sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang malalakas. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mababa at hinahamak sa sanlibutan, maging ang mga bagay na walang halaga upang pawalang saysay ang mga bagay na mahalaga. Upang walang sino man ang magmalaki sa harapan ng Diyos. Kaya't huwag kang magmalaki. Huwag mong isipin na ikaw ay espesyal dahil ikaw ay nananampalataya. Magpakumbaba ka at magpasalamat ka sa araw-araw sa Diyos, sa kanyang biyaya. Ay hinila ka mula sa kadiliman at dinala ka sa kanyang kamanghamanghang liwanag. Isang magandang gawain ito, mga kapatid. Sa tuwing umaga, bago natin simulan ang ating mga araw, sabihin natin sa Diyos, Panginoon, salamat po at ako ay iyong tinawag. Salamat at binuksan mo muli ang aking mga mata. Salamat at hindi mo ako iniwan sa aking pagkabulag. Salamat kay Jesus, ang aking tagapagligtas. Mga kapatid, ang puso nagpapasalamat ay pusong lumalago sa biyang.
Ang ikatlong aplikasyon ay para sa atin pong lahat bilang mga tagasunod po ni Kristo. Mga kapatid, kung ikaw ay nasa liwanag na, huwag mong sarilinin ang liwanag na ito. Ang liwanag ay hindi nilikha para itago. Ang liwanag ay nilikha para ibahagi. Dati po akong sino. Isipin niyo po ang isang parola. Ang parola ay hindi nagtatago ng kanyang liwanag. Hindi nito sinasabi na ako na lamang ang may liwanag at ang mga barko ay bahala na sa kanilang sarili. Hindi po. Ang parola ay nagliliwanag po sa kadiliman upang ang mga barkong nasa panganib ay makakita ng daan patungo sa kaligtasan. Gayon din naman tayo, mga kapatid. Tayo ay tinawaan at tinawag upang maging mga parola ng liwanag ni Kristo sa mundong ito. Sabi nga po ng Panginoong Hesus sa Mateo chapter 5, verse 14 to 16, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Hindi nila sinisindihan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang patungan at nagbibigay ng liwanag sa lahat ng nasa bahay. Verse 16, ayun po, paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Pansinin niyo po ninyo, mga kapatid, no? Hindi po sinabi ni Jesus na subukan niyo maging ilaw. Hindi po yun. Hindi rin po niya sinabi na sana maging ilaw kayo. Ang sinabi po ng ating Panginoong Hesus, kayo ang ilaw. Ito po ay isang katotohanan, hindi isang posibilidad. Kung ikaw ay kay Kristo, ikaw ay ilaw na. Ang tanong na lamang, mga kapatid, ay itinatago mo ba ito o pinapaliwanag po ito? Marami pa ring tao sa ating paligid ang nasa kadiliman. Ang iyong kapitbahay, siya ba ay kilala si Jesus? Ang iyong mga katrabaho, alam ba niya ang ebanghelyo? Ang iyong kamag-anak, ang iyong dating kaibigan, ang iyong kakilala sa paaralan, sila ba ay naglalakad sa liwanag ni Kristo? O sila ay nasa kadiliman pa rin, patungo sa walang hanggang katahamtan? Kung alam mong nasusunog ang bahay ng iyong kapitbahay, hindi ba't gigisingin mo siya upang siya'y makatakas? Tama po ba? Hindi ba't sisigaw ka at magpapaalarma? Kung ang iyong kapwa ay may malubhang sakit at ikaw ay may gamot na makapagliligtas sa kanya, hindi ba't ibabahagi mo ang gamot na iyon? Di ba, mga kapatid? Gaano pa kaya kung ang pinag-uusapan ay ang buhay na walang hanggan at ang walang hanggang kapahamakan? Hindi ba't ito ang pinakamasalimuot na trahedya? Ang makitang napapahamak ang mga tao sa paligid natin at wala tayong ginagawa. At sa biyaya ng Panginoon, kayo hinihimok ko, mga kapatid, maging saksi kayo ni Kristo sa inyong mga lugar,
Hindi mo kailangang maging pastor o misyonaryo. Sa iyong pang-araw-araw na buhay, sa iyong mga simpleng salita at gawa, maaari mong ipakita ang liwanag ni Kristo. Anyayahan mo ang mga kaibigan mo sa iglesia, ibahagi mo ang iyong patotoo at kung paano ka iniligtas ng Diyos. Ipaliwanag mo ang Ebanghelyo sa simpleng paraan, mga kapatid. Hindi mo alam kung sino ang tatawagin ng Diyos sa pamamagitan mo. Ang huling aplikasyon, mga kapatid, ay isa pong mga paghihikayat or encouragement sa mga naglilingkod sa Panginoon. Kapag ibinabahagi mo ang Ebanghelyo, mga kapatid, mararanasan mo ang pagtanggi. May mga taong hindi makikinig, may mga taong magsasabi ng masasakit na salita, may mga taong pagtatawanan at kukutsain ka. May mga taong magsasabi, hindi ako interesado. Huwag mo akong guluhin tungkol sa relihiyon mo. At kung naalala ko nakaraan nabasa ko sa Facebook, hindi lang sila tinutuya, hindi lang sila minamak, hindi lang sila pinagsasalitaan ng masasakit na salita dahil sa kanilang pagpapahayag ng ilang hate. Pinapadalan pa sila ng mga death threat. Pero mga kapatid, kapag nangyari ito, huwag kang manghina, huwag kang susuko. Alalahanin mo ang ating tekstong binasa ngayon. Dahil ang Panginoong Jesus mismo ay tinanggihan. Ang lumikha ng sangsinukob ay hindi kinalala. Hindi kinalala ng kanyang sariling nilalang. Ang hari ng Israel ay hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Kung ang Panginoon ay tinanggihan, tayo ba ay asang tatanggapin ng lahat? Sinabi nga po ni Jesus sa John 15 verse 20, John chapter 15 verse 20, alalahanin ninyo ang salitang sinabi ko sa inyo. Ang alipin ay hindi higit na dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y kanilang inusig, kayo man ay kanilang iusigin din. Kaya mga kapatid, huwag mong sukatin ang tagumpay ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng tugon ng tao. Sapagkat ang ating tungkulin ay maging tapat sa paghasit ng binhi, sa pagpapahayag ng ibang. Ang Diyos ang magbibigay ng paglago. Ang ating tungkulin ay ipahayag ang mensahe na may katapangan at pag-ibig. Ang Diyos ang magbubukas ng puso na nakikinig sang-ayon sa kanyang kalooban. Naalala ko din po sinabi ni Charles Spurgeon. Ang Ebanghelyo ay parang isang leon. Hindi mo kailangang ipagtanggol ito. Kailangan mo lang itong pakawalan. Ang leon ang magtatanggol sa kanyang sarili. Ito ba? Ang Ebanghelyo, pakinggan niyo po, ang Ebanghelyo ay ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Mga kapatid, ito po ay may sariling kapangyarihan. Sapagkat ang salita ng Diyos, ang Diyos mismo ang kumikilos sa pamamagitan nito. Kaya patuloy kang mangaral, patuloy kang magbahagi, patuloy kang mag-anyay. Hayaang ang resulta ay nasa kamay ng Diyos. Ikaw ay tapat na maglingkod at ang Diyos ay tapat na magbibigay ng bunga sa kanyang takdang panahon sang-ayon sa kanyang kalooban.
So mga kapatid, huwag po tayong panghinaan ng loob. Nalalaman ko po, mas natin ipanalangin natin yung ating mga mahal sa buhay. Patuloy po natin itong idulog at ipanalangin sila sa Panginoon na naway mabuksan din ang kanilang mga puso't isipan sa pamamagitan ng Ebanghelyo at sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Nililibin natin at tayo sa kalooban ng Panginoon. Mga kapatid ko sa Panginoon, kapatid kay Kristo, so kung babalikan natin, sinimulan po natin yung sermon natin na ito sa isa nga pong malungkot na kwento, kung naalala niyo kanina, na ang lumikha ay dumating sa kanyang mundo, ngunit hindi siya kakilala. Ang may-ari ay bumisita sa kanyang tahanan, ngunit hindi po siya tinanggap. Ang ilaw ay sumikat sa kadiliman, ngunit mas pinili ng tao ang manatili sa kanilang pagkabulan. Ito, mga kapatid, tila ba ito isang kwento ng pagkatalo? Napaka-masalimut talagang trahedya. Ngunit, purihin ng Diyos, mga kapatid, ang kwento ay hindi patapos. Kung ang John chapter 1 verse 9-11, hindi pa po yun ang katapusan ng kabanata. Dahil ang mga kasunod na talata, ayon nga po sa John chapter 1 verse 12 to 13, ay nagbibigay sa atin ng maluwalhating pag-asa. Basahin po natin ito, mga kapatid. John chapter 1 verse 12 to 13. Subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos, na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Mga kapatid, ito ang mabuting balita. Hindi lahat ay tumanggi. Mga kapatid, hindi lahat ay nanatili sa kadiliman. Purihin ng Diyos. May mga tumanggap, may mga sumampalataya. At ang mga tumanggap at sumampalataya ay binigyan ng Diyos ng isang napakagandang pribilehiyo. Sila ay naging mga anak ng Diyos. Isipin ninyo ito, mga kapatid. Ang mga taong dating bulag at nasa kadiliman ay naging mga anak ng Diyos. Ang mga taong dating hindi kumikilala kay Jesus ay naging bahagi ng kanyang pamilya. Ang mga taong dating itinuturing na estranghero at dayuhan ay ginawang mga tagapagmana ng kaharian ng langit. Imagine that. Ito ay hindi dahil sa sila ay karapat-dapat. Ito ay hindi dahil sila ay ipinanganak sa tamang lahi o pamilya. Ito ay hindi dahil sa kanilang sariling kagustuhan o pagsisikap. Ito ay dahil sila ay isinilang ng Diyos. Ito ay isang gawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Ito ay biyaya. At ang mabuting balita ay hindi nagtatapos sa John chapter 1. Ang buong ebanghelyo ni Juan ay isang kwento po ng tagumpay. Oo, si Jesus ay tinanggihan. Oo, siya ay pinako sa krus. Oo, siya ay nilagay sa libingan. Ngunit sa ikatlong araw, mga kapatid, tandaan niyo po yan. Itong ating pag-asa, ngunit sa ikatlong araw, siya ay muling nabuhay. Ang ilaw na tinangtang patayin ng kadiliman ay sumikat muli. Higit na maliwanag kaysa sa dati. At ang ilaw na ito ay hindi na kailanman muling mamamatay. Ngayon, ang ilaw na ito ay nagnuningning pa rin sa atin.
Si Jesus, mga kapatid, ay buhay. Siya ay nasa kanan ng Diyos Ama, namamagitan para sa atin at sa kanyang bayan. At siya ay tumatawag sa bawat isa sa atin ngayon. Siya ay nakatayo sa pintuan ng iyong puso at kumakatok. Ang tanong ay, ano ang iyong tugon? Ang mundo ay hindi siya kinilala. Ang kanyang sariling bayan ay hindi siya tinanggap. Ikaw ba ay susunod sa kanilang halimbawa? O ikaw ba ay magiging kabilang sa tumanggap sa Kanya at naging mga anak ng Diyos? Ang desisyon ay nasa sa iyo. Ngunit alalahanin mo ito, kapatid. Ito ang pinakamahalagang desisyon na gagawin mo sa iyong buong buhay. Dito nakasalalay ang iyong walang hanggang tadhana. Huwag mong ipagwalang bahala. Huwag mong ipagpaliban. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon ang panahong pinalilugdan ng Diyos. At kung naririnig mo ang kanyang tinig, huwag mong patigasin ang iyong puso. Buksan mo ang pinto. Tanggapin mo si Jesus. Manampalataya ka sa Kanya. At ikaw ay magiging anak ng Diyos. Hindi dahil sa iyong kabutihan, kundi dahil sa Kanyang dakilang biyaya. Tayo na manalangin. Aming Ama, na nasa langit, maraming salamat po sa iyong salita na nagbibigay liwanag sa aming mga puso ngayong araw na ito. Panginoong Hesus, ikaw ang tunay na ilaw na dumarating sa kadiliman ng aming mundo. Salamat dahil iniwan mo ang kaluwalhatian ng langit upang hanapin kami, ang mga nawawala at bulag na mga makasalanan. Panginoon, inaamin po namin na kami ay dating kabilang sa mga hindi kumikilala at hindi tumatanggap sa iyo. Ngunit sa iyong dakilang biyaya, binuksan mo ang aming mga mata upang makita ang iyong kagandahan. Binigyan mo kami ng bagong puso at bagong buhay. Salamat po sa iyong hindi nagmamaling na pag-ibig. Dalangin po namin ngayon para sa mga naririto na nakikinig pa na hindi pa, Lord, tumatanggap sa iyo. Po, Panginoon, buksan na po ang kanilang mga puso. Alisin mo po ang belo ng kadiliman na tumatakip sa kanilang mga mata. Kaawaan mo sila at bigyan mo sila ng pagsisisi at pananampalataya upang sila ay tumalikod sa kanilang kasalanan. Ang magtiwala sa iyo bilang kanilang tagapagligtas at Panginoon. Huwag mo po silang hayaang manatili sa kadiliman. Panginoon, at para sa amin po na iyong tinawag mo, tulungan mo po kaming lumakad bilang mga anak ng liwanag. Tulungan mo po kaming talikuran ng mga gawa ng kadiliman at ipamuhay ang kabanalan. Tulungan mo kaming ibahagi ang iyong liwanag sa aming mga pamilya, kaibigan at komunidad. Gamitin mo kami upang ang iyong pangalan ay maluwalhati at ang iyong kaharian ay lumago sa lumen. Panginoong Hesus, ang ilaw ng sanlibutan, nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo. Ikaw ang aming tanging pag-asa, ang aming tanging katuwiran, ang aming tanging kaligtasan. Sa iyo lamang kami nagtitiwala, ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming samot dalangin sa iyo. Sa pangalan ng Hesus, na siyang tunay na ilaw, na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen.